Good morning po. Bakit? Si Rizal. Christmas po. Ay, Diyos ko. Okay, latag muna, latag. Para tayo unas at ito na, ulan. Medyo maambo na. Magandang morning. Andito na naman tayo sa ating ibunan. Wala na, inubos na ng sawa. So tatlo na lang itong natira. Ito pang ringneck dove na lang itong natira. Wala na tayong mga African lovebirds to. Try nating pakainin ulit sa ating kamay. Ito ay tatlo na lang. Merong itlog yung isa rito. Hindi ko lang alam kung alin dito yung may itlog. Try natin kung lalapit pa na kumain sa ating kamay ito, kung sanay pa. Matagal ko na rin hindi kasi napapakain sa atin to na lumalapit sa ating kamay. Ay, ayaw na ata. Mahirap talaga pag natigil no? Hindi siya yung pag di ka consistent. Ayan. Ayan. Layo-layo natin konti. Tingnan natin kung talagang tatalon palapit dito sa ating kainan nila. Ayun. Ayan. Konti na lang. Ayaw talaga. Pero yun, isa lumapit. Okay na. O yan, di bali nakaisa na. Tuloy-tuloy na yan. Hanggang sa muling tatlo yan. Okay pa. Hindi pa sila ganun ka ilap na maamo pa rin. Pero dati talaga nung una ay kahit gutom na gutom ito ay hindi mapapalapit sa kamay. Yan. Yun. Tatlo na sila. Hindi lang talaga makaporma pagka naging tatlo na sila. Hirap na hirap nang makatuka yung isa. Okay na yan, di bali ate, babalik natin mamaya itong kain na nila dyan at sama-sama na sila. Ayan. Konti pa, try pa. Isa pa. Parang ayaw na ata talaga. Hirap sila pag tatlo. Mamaya silip tayo sa lechonan. Balita ko kay Rambo, 12 daw ata yung lechon nila kahapon. 4 sila kasama si Jun tsaka si Rizal. Ewan ko lang ngayon kung andyan sila ngayon. Check natin, pasyal, bibisita lang tayo. Tignan natin kung andyan sila, Rizal. Kasi ngayon, panahon na ngayon talaga ng mga party, no? Mga Christmas party, year-end party. Ayan, sama-sama, mga kumpanya, nagpa-party na. Okay. Yan si Rizal, hindi ako nakilala. Pagtaguan natin, tago-tago muna tayo. Kuya! Good morning po. Bakit? Si Rizal. Christmas po. Ay, Diyos ko. Ang dami. Hindi lang talaga pang electrical. Lechonero pa. Tatlo lang kayo? Hindi, nakita ko si Jun pala. Bumaba. Ang dami ngayon Kahapon 12 no? Yummy! Ano po Roy? Condolence pala. Yung tito mo Yung kasing tito ni Puroy, kapatid ng mother niya ay nabunggol ng single na motor. Ayun ata, parang hindi na nakaabot ng hospital. Tapos pakisabi na rin kay mother, happy birthday! Birthday ng kanyang inay, mahal na inay. Kaya lang, malungkot na birthday. Bunso nilang kapatid yon. Oo nga, nakita ko nga, nakakolong-kolong. Kasakay si Nikki. Saan nagpunta si John? Tapos na yung kalapate, kulungan. Hindi pa. Okay, magkakabit tayo ng cover ng ating pinaka solar panel. Plastic muna for emergency. Kasi nga, ayan
napakakulimlim at baka umulan, mabasa yung ating pinaka solar panel at pumasok dun sa kanyang mga lamat-lamat. Aro, ito na pala yung mangga, may bulaklak na. Aha. Ayan, ako yung mga bata, baka mamato na naman ng mga mangga. Okay, di bale. Okay lang yan. Ito, importante, kabit na muna natin itong ating pinaka cover sa solar panel. Emergency lang to. Tape muna. Dapat kasi, ano ko siya eh. I-cover ko na maganda, pero ito muna. Temporary cover muna natin ng ganyan. Naka-tape lang. At baka nga ay umulan, no? Alikabok. Ayan, syempre, walis-walis. Walis muna tayo. Ayan. Okay, wait lang. Okay. Ayan siya. Okay, latag muna, latag. Tsaka na tayo punas at ito na ang ulan. Medyo maambo na. Okay. Wait lang po, ulan. Yun, kahapon, galing ako ng Manila, dumiretso ng Divisoria. Bumili ako netong plastic na to. Bali, 50 pesos isang metro. 5 metro na bili ko. Yan na. Kulimlim na po. Proteksyonan lang muna natin. Tsaka ko na lang to ikakapit na maganda. Huwag lang siyang mabasa. Ayun. Ayan. Tape na tayo, tape. Kailangan kasi talaga matakpan to. Pag nabasa yung panel at pumasok sa siwang, nagkakaroon ng error code yung aking control panel. Wala pa yung dulo. Kailan ka nagmamadali. Yun nga, ang kanyang error, ground fault error. Ibig sabihin, parang masyado daw mababa yung resistance ng earth ground from dito sa ating solar panel, kaya nagkakaroon siya ng error code number 2 ata, ayon doon sa kanya manual, earth ground fault nga. Comment na lang po kayo kung anong mas maganda rito sa mga naka-experience ng clear resins, anong magandang gamitin dito na resin. Temporary lang siya, gawin ang ating babakbakin din to pagdating ng ilang araw at lilinisin natin ito. Ako ay nagdadalawang isip pa rin kung epoxy resin pa rin ang gagamitin ko o plastic acrylic o glass. Mas matipid kasi kung sa tutusin yung epoxy resin na clear. Wala. Okay. Bilis. Maabot sana dito sa dulo. Ayo, kinapos pata. Yun. Sakto. Kailangan ko tanggalin ito. Takip ng konti. Ambo na. Dito kasi sa solar panel na to, may mga naiwan na magandang pagkaka-epoxy resin. Ang kapal niya at maganda siyang kapit. Hindi siya nagbago ng kulay. Matigas siya na talagang mararamdaman naman kung talagang nakakapit siya at ang ganda ng kapit. Hindi matungkab, matigas, ma-clear ang kanyang pagkaka-epoxy, kaya nagdadalawang isip ako kung babalik kong gamitin yung epoxy resin na clear, basta kakapalan ko lang siguro. Tatry ko siguro ulit. Sakto tayo, save by the bell. Ito, ang ginawa ko rito, overlapping muna siya, lagpas-lagpas mismo sa pinaka-panel. Tapos yan, tinitape ko na lang sa gilid. Yung talagang hindi makatulay yung pinaka-tubig ulan sa ilalim ng plastic. Kaya sinesave ko siya kasi pag tumulay sa ilalim din ng plastic yun, pasok din sa loob ng
solar panel, kaya mas maganda na yung ganito, overlap muna kahit pangit tignan, basta safe. Ambo na. Kagabi pa naman, sabi daw ni mother, umulan, kaya nung binaklas ko yung nakatakip doon na merong scotch tape, basa-basa pa nga, kaya yun, tamang-tama to bukas, matutuyo siya ng makeover. Yan na siya mga kaibigan, ang ulan. Okay, ito medyo secured na, at check na lang tayo yung pwede pang lusutan ng tubig. Medyo minahina to, okay na to, hindi na siya mababasa. Ngayon ang isi-secured naman natin yung yung hangin naman, baka humangin naman ng malakas ay lipa rin naman itong plastic natin. I-reinforce ko lang itong plastic na hindi kayang tangayin ng hangin na malakas. Minsan kasi dito sa gabi malakas ang hangin, kaya baka lipa rin itong plastic at di natin mamalayan wala na palang plastic tapos umulan. Sa gabi pa naman ang hamog dito, pagkagising sa umaga basang-basa yung yung kotse, yung ibabaw ng kotse, yung mga lamesa sa labas, upuan ng bike, basang-basa sa hamog. Itong mga solar panel ko, 400 watts each. So, lumalabas siya na 3,200 watts pagka pinagsama-sama lahat yan. Tapos, ang connection ko ay series connection. Bali, lumalabas siya ng more than 300 volts DC connected dun sa ating solar panel na so far. Ang maximum input voltage ng ating solar control panel ay nasa 500 volts. Mas mataas pa sa voltahe ng kuryente namin sa labas. No? Kuryente natin sa labas, sa Meralco, sa Pelco, kasi 220 lang naman ang ating mga kuryente sa labas. Galing sa poste, 230 volts. Ito nga lang, yun nga lang, DC ang lumalabas na kuryente dito sa ating solar panel. Hindi tulad dyan sa mga poste natin sa Meralco, alternating current AC. Okay, matibay-tibay na to. Sa kabila naman tayo, pansamantagalan lang naman ito. Secured na yan. Hindi na kaya sigurong liparin ng hangin kasi merong space sa ilalim na pwedeng dumaan ng hangin. Kaya dito naman tayo sa kabila natin isi-secured yung pinaka-plastic. Ang bihira itong scotch tape na to. Lagi ko nakakalimutan na lagyan ng marking sa dulo. Pagka dumikit na yung hindi nalagyan ng markings, ang hirap hanapin ng dulo. Ayan, dito tayo sa kanto pala. Oo, hindi ko pala nalagyan to ng tape. I-tape natin, tapos dyan sa gitna, ang importante di malagyan ng tape. Yung pinaka-gitna, yung in between ng dalawang solar panel na yan. Yan ang kailangan ma-reinforce. Kasi baka magkaroon ng pumalag-palag dyan yung hangin, matanggal yung pagka-tape. Mas mabuti na yung i-reinforce natin para tumagal-tagal ng kaunti, kasi magde-decide pa ako kung ano talagang gagamitin ko kung yun nga, epoxy resin pa rin na clear, kakapalan ko lang siya ng mga ilang millimeter, o bibili ako ng ganitong plastic na mas makapal na parang rubberized siya, o plastic acrylic. Yan lang, mahal-mahal ng plastic acrylic yung clear. Okay na siguro to. Ayan, pati yung aking isolator switch, yung kulay orange na yan, natakpan na rin siya. Ayan. Itong aking solar, yung orientation niya medyo may problema ako pero sa location, the best na to. Pinakamaganda na yung pagkakalagay ko, southeast, nakatapat talaga siya. Ang naging problema ko, itong nasa likod ko ay may puno ng mangga, kaya pagdating ng mga 4 o'clock, 3:30 to 4 o'clock, ay yung anino ng mangga ay tumatapat na dito sa aking solar panel, kaya humihina, lalong mahina ang harvest ko pagdating ng 4 o'clock. Yun ang di maganda sa kapaligiran mo, meron kang puno tas magsosolar ka, sayang harvest, yung anino ng mangga ang nakakasira. Kaya kung magbabalak mag solar power,
check na muna yung kapaligiran. Baka meron kayong katabing mataas na building, tapos yung araw nyo ay matatakpan din ng building, tapos magkakaroon lang kayo ng direct sunlight sa inyong solar panel during mga 11 o'clock to 1 o'clock, 2 o'clock na nakatutok ang araw sa kanya. Parang maiksing oras yun para mag-provide siya ng magandang power sa inyong solar power para sa bahay. Laking kawalan kasi sa solar panel, no? Kung magkakaroon siya ng anino, yung hindi siya matamaan ng direct sunlight, laking kawalan ng power. Parang sayang yung kahit ilang watts pa yung solar panel na ilagay nyo, kung meron din lang naman na harang sa solar panel, madidiliman siya at may anino, sayang lang yung power ng ating solar panel. Itong aming solar panel, okay na rin siya kahit hanggang 4 o'clock, kasi from magsimulang sumikat yung araw hanggang sa 4 o'clock, talagang nakababad siya sa araw, sapul siya ng araw. Kaya maganda ang harvest namin. From pinaka peak harvest na maganda ng solar panel, nasa mga 10 to 2 o'clock. Yan ang magandang tama ng araw sa panel. Kaya kung magbabalak ng solar power, maganda pa-survey nyo muna talaga sa installer. At sabihin nyo, meron na kami dito kasing katabing mataas na building, paano bang orientation ng ating solar panel yan? Anong magandang gawin dyan? Baka may magawa silang paraan kung paano nila i-orient yung pinaka solar panel. So ito muna yung ating ginawa, no? Temporary lang to. At inabot na nga ako ng konting ambon, kaya bigla ko na lang takip ng ganito ito. Ayan siya. Ayan. Ang importante ay hindi pumasok yung kanyang tubig sa loob, hindi siya mapasukan. Ay, inabot pa tayo talagang ganyan. Okay, so dito na tayo. Lagyan ko pa kaya ata ng tape sa gitna. Okay, wait lang. Yan, ilagay yung gunting. Ayun. I-reinforce naman natin yung pinaka may gap na yan. Yung gap mismo yan sa dalawang solar panel na yan. Yung pinaka plastic. Walang katibay-tibay. At ito, tapean ko na muna to at minadaanan ako dito nakaangat ng kaunti. Mga dalawang tape lang yan, okay na yan. Okay, tapos yun nga, yung gitna, kung nakikita nyo yung orange na yan, sa pagitan yan, sa dulo, dapat ma-tape ko siya. Kasabay, doon ko na lang mismo sa bubong i-tape. Ay, tayong basahan. At medyo umaalikabok yung pinakabubong. Hindi kakapit yung ating pinaka-tape pagka maalikabok, sayang lang. Ito, kuha tayong basahan. Itong timba na to, hindi ko na ibababa ito kasi kailangan ko rin punasan itong pinaka-panel, hindi ko na napunasan. Tulad nito, parang may marking siya, mga watermarks ba, umulan kasi kagabi, kaya kailangan mapunasan ko din ito bukas. Punasan ko na lang at lilinisin. Yan po. Ito punasan natin, tanggalin natin yung alikabok dito sa bubong. Mas maganda ang kapit ng tape. Tapos dito din sa kabila, hindi ko pa pinunasan, galing na ako dun sa kabila. Kaya mabalik, ikot na naman ako nyan. Okay na to. Sa kabila, habang pinapatuyo ko to, doon naman ako sa kabila magtitape. Pupunasan. Medyo, kasi hindi rin naman kakapit ang tape natin pagka basa yung paglalagyan ng ating scotch tape. Kaya doon muna tayo sa kabila habang hinihintay natin yan tumuyo. Ay, napakabilis ng araw, makulimlim na naman. Anong oras pa lang
Alas 5 pa lang. Ngayon kasi panahon ngayon, medyo mas mahaba ang gabi kesa sa araw. Ito mga bare months. Sabi nga ng karamihan ay mas makakatipid tayo ng kuryente pagdating ng mga summer season. Yan. Kasi minsan alas 6 pa lang alas 6 na maliwanag pa. Halos may araw pa, 6 o'clock. At maaga din sumisikat yung liwanag pagka ganyan mga season, mga bakasyon simula ng March hanggang yan, magtag-ulan. Medyo maganda pa ang sikat ng araw niyan, mahaba-haba. Makakatipid sa kuryente kung naka-solar power. Pero kung wala kang solar power, syempre yung electric fan natin yan halos 24 hours umaandar yan pagka panahon ng summer, di ba po? Kaya yun ang makakatipid pag naka solar power. Sa panahon naman ng tag-ulan, mas maganda yung meron tayong off-grid. Kasi pagka panahon ng tag-ulan at bagyo, kailangan natin ng kuryente. Medyo di natin masabi, madalas ang brownout gawa ng ni mga kuryenteng napuputol, napapatid, natutumbang poste pag may bagyo, di ba? Kaya mas maganda na rin miski paano meron tayong off-grid power supply na solar power. Yun ang kagandahan ng off-grid. Di tulad nitong kinabit kong ito, kung wala akong off-grid, pag during brownout ka din, totally wala ka rin kuryente. Mas maganda rin merong off-grid. Yan, natapos na natin at doon naman tayo sa kabila maglalagay ng tape para siguradong safe na safe tong ating plastic, hindi lilipa rin. Yun, balik tayo sa sa grid tayo at off-grid. Off-grid, ang advantage talaga niyan sa mga hindi inaasahang pangyayari pagkadating na may bagyo, yung mga brownout ba, lalo na yung mga lugar na bagyuhin tulad ng Bicol, yung mga ganyan. Yun nga lang, kailangan pagkadating sa Bicol, iba na usapan dyan. Kailangan talaga secured ang mga solar panel. Matindi ang bagyo sa parting bagyo, sa parting Bicol na yan, Bicol, Catanduanes, matitindi ang dyan, ang bagyo. Ang Palawan lang ata ang hindi tinatamaan ng malakas na bagyo kasi safe na safe yung lugar pagdating sa mga ganyang bagyo-bagyo. Ang Palawan area hindi gaano tinatamaan ng malakas na bagyo. Ito talagang bababaan na tayo. Ayan na yung ambon, umaambon na talaga. Malalaki ang patak. Ayan, temporary lang to at ayusin natin to. Bala ko rin sana ilagay na lang rito yung plastic acrylic ba, yung clear na plastic, para mas okay yun. Pero mas maganda kung makakuha ko ng salamin na 1 meter by 1 meter. Yun ang the best talaga isisilikod ko na lang dito sa pagitan na to, ayan, tsaka paikot. Sigurado yun kasi yung duktungan lang naman yan, yung kulay puti na yan ay yan, safe na siguro to, hindi na siya mababasa, talagang basa. Sana nga hindi na siya mabasa. Okay, so yan, baba na tayo. Iwan na lang natin itong timba dito at basahan kasi pasuhin pa natin yan. Okay.